Mga mama, papunta na kami. Habang nagdadrive ako, nagulat ako sa kwento ni Kuya. Kasi syempre, welcome sa mga legendary kasing usapan sa American Bully. Eh, di mawawala, di ba si Mr. Sir John Enerba. Yan. So, ayan, kausap daw pala ni Kuya kanina, no? Kanina yan. Oo, tas, punta ako dun sa kanila by next week. So, hindi ko in-expect na nasa Canada na pala si Kuya John. So, ayun na, lumipat na pala siya. So kasi ako, nung nagsisimula ako sa American Bully, mga kamamo, pinapanood ko palagi si Sir John Enerba. So nakikita natin yung mga produce niyang mga alagang aso. So accidentally, napapunta tayo dito sa mga tuta is nabanggit nga ni Kuya. Kasi sabi ko nga sa inyo, legendary na to si Kuya when it comes sa American Bully. Kuya, ayun, para dagdag natin sa vlog natin, para ayun, natin yung pagkakato, kasi total naman aso yung pinag-usapan natin. Gaano katagal ka na, Kuya, nag-American Bully nung nasa Pilipinas ka pa lang? Started like 2005. 2005? Yeah, 2005 pa. And then, na-stop lang nung when I moved here. Yeah. So, doon lang kasi di ako pwede pa sa bahay. Yeah. So ngayon, Kuya, tanong ko lang kasi syempre from nabanggit mo kasi 2005, di ba? Yep. So yung evolution ba ng American Bully is malaki na ba yung pinagbago? Yeah. Kasi naalala ko, if I'm not mistaken, nung time na nag-show ako, sabi nga nila daw dati, yung katawan ni Legend is standard na siya dati. Nung panahon nyo, no? Yung build ng katawan ni Legend is standard. Pero kasi Legend is classic American Bully category siya nung lumaban siya ng ABKC show. So ngayon medyo malalapad na talaga yung mga aso, no? Yep. Way difference talaga. Like sa standard. Kasi dumami na yung standard nung lumabas yung mga American Bully. So dumagdag pa yung mga exotic, yung XL. So, yeah. So kuya, ano yung preference mo kaya pala pagka kung sakaling mag-aalaga ka ng American Bully? Kasi siyempre dun pa rin ako sa packet. Sa packet talaga Packet or classic is okay. Classic or your standard is okay. Yeah, pero yung packet kasi medyo ang parang kumbaga sa ng American Bully yung gusto mo talaga, no? Yung packet. Kasi even ako din gusto ko rin ng ganun it's either packet or standard. Kasi ako nagbabase ako dun sa base dun sa sa taste ko. Gusto ko yung build ng katawan ng alam mo yung ganun ko yan. Yeah. Pero syempre siya punctual yung siya talagang what do you call this one? Yung kumbaga talaga kahit ilabas mo siya, hindi siya yung parang mahihirapan ka na, alam mo yung nahihingalin agad yung mga aso, di ba? Kasi usually yung ganyan American Bully, kahit pa paano, tamatagal yan, hindi siya katulad ng, di ko naman minamaliit yung yung sa exotic kasi kumbaga yung exotic kasi medyo hirap silang huminga, di ba Kuya pa? Di katulad ng American Bully na na katulad yung packet, standard, classic. Mailalakad mo siya sa labas kumbaga kung talagang sporty ka na tao, may companion ka, di ba, pag lumabas ka. Mga preference yan kanya-kanya naman yan kung talagang kayong talagang athletic ka, mas maganda yung mas malalaking aso na yung yung mga XL na para kahit paano sumabay dun sa lifestyle mo. Ayun. So Kuya, so ngayon nandito tayo sa Saskatoon, di ba? Any plans ba, Kuya, na in the near future baka gusto mo rin mag-alaga ng sarili mo or Yeah, gusto kong bumalik dun talaga sa game. Like doing the dog shows, the confirmation shows. Yeah. Yun, gusto kong bumalik doon. Actually, pwede kang magpa-show kasi sa dami mong knowledge talagang kaya mong i-handle yung kung papala rin. Yeah, why not? Pero nung nakaraan nagpunta ka, di ba, doon sa Kiban? Yung yung sa first na Saskatchewan, nag-cover lang ako ng show nila. So, okay naman, successful naman. Sana masundan yun. Masundan Tsaka kung pwede dito sa Saskatoon, yun, exactly. we could help each other na. Mas maganda, mas malapit kasi. Kasi pag medyo malalayo katulad yan nung nilaban ko si Legend before sa Calgary pa. So kung malalapit, yun nga Regina malapit, kaso nagkataon. Yung pagkakataon ko ba, Kuya, yung oras ko, hindi kaya. Pero syempre kung pwede naman sumuporta talaga, pupunta naman talaga. Masaya. Tsaka successful yun na show. So, sana magtuloy every year. Hopefully, meron. Also, next year may parang hopefully, sana. Pero sana dito sa Saskatoon, no? Yep. Siguro we could just siguro mag-share lang yung mga ideas and maybe
kung saan pwede, kung saan pwede makagawa ulit. Yeah. Pero usual dito kayo, marami ka na mahahanapan na ano, di ba? Venue kung sakaling ano. Mag-show tayo. Definitely, yeah. Kung ano, meron yan. Oo. May paraan yan eh. Oo. Tsaka maglalabasan mga kamamakala lang natin eh. Mahilig ang mga tao dito sa aso. Pero for sure, pag nagka-show dito, sigurado maglalabasan yung mga American Bully enthusiast. Marami dito. Marami ako nakikitang may mga bully. Oo. May mga pit bulls or American bullies. Yeah, marami. Even ako pag nag-walk ako dyan sa park ko, marami ako nakakasalubong na American Bully na ngayon. Hindi katulad kasi dati, parang pag si Legend, nilalabas ko like parang 3 years ago. Pag nilalabas ko si Legend, parang naninibago yung tao, ano bang klaseng aso yung aso ko. Ngayon, wala na, marami na may American Bully dito. Madami na. Kasi I work as the letter carrier sa Canada Post. Yeah. So, marami akong nakikita kasi sana. Kasi automatic pag naglalagay ka ng mga letter, di ba? Yeah, meron ako nakikita ang mga American Bully and they're good dogs already. Yeah. So pwede silang i-show in fun match or sanction na confirmation show. Oh. Katulad yung mga nandito sa Canada, like for example, kung magkakaroon ng show, i-try nyo manood ng ng mga fan show ng American Bully kasi usual sa Pinas talagang na yan eh. Kumbaga nakatatak na sa pagtawag dito. Nakatatak na sa ano ba tawag dito? Dahil medyo naglag ako. Nakatatak na sa ng buhay ng mga Pilipino yan, talagang mahilig sila sa show, lalo na sa American Bully. Sikat na sikat ang American Bully show sa Pilipinas. So dito, kumbaga katulad ni Kuya, as part of American Bully family na nandito na sa Canada, gusto nilang dalhin dito yung alam mo yun, yung hilig nila, yung show na yung mga mahilig sa American Bully. Kasi meron din tayo nakikilalang iba na minsan nagme-message din sa vlog ko na dati daw nagsho-show sila, ngayon nandito na sila sa Canada. So syempre mga hilig nila yun, parang gusto nila makakita yung bagay na nakakahiligan nila sa Pilipinas o yung hobby nila before o yung passion nila is gusto nilang makita rin dito sa Canada. Syempre naman tayo dito, kanya-kanya naman tayo ng trip. Pero syempre nagkakataon, kadalasan ng mga nagme-message sa akin, yung mga galing Pilipinas na nag-aano na sila ng American Bull. So gusto nilang ituloy dito. So ayun, so sana mas lumaki pa kasi feeling ko kaya sa nakalipas na 3 taon, malaki na rin yung yung inilaki ng community dito. Oo, medyo na. Medyo marami na rin. Pero nung nag-show kayo, marami rin talaga Oo, marami. Like ilang dogs ba yan? Abot ata like 50 dogs. Oo, di ba? Yung entry na yun, like 50 entries. So how long Kuya bago natapos yung show? Nung nandun kasi ka? back to back yun. So from 10 to natapos na mga alas 4. Mo, di ba? Matagal-tagal din. Oo, kasi maraming ang daming prizes, ang daming category. So masaya doon. Like meron din sa mga French Bulldogs kasi. So mga Frenchies. Sana ganun Dami. Tsaka ang daming mga batang na isali rin na nag-handle ng dog. So it's a good exposure din sa mga kids. So to love the breed. Sa pala ko sa Katay, kasi magatagal ka na sa American Bully Show. Sa ABKC, ano ba yung mga pwede nating isama sa ABKC show? Ano bang klaseng mga aso? Bukod sa French Bulldog tsaka American Bully. I think like the English Bulldog. Yeah. And then American Stafford, pwede rin. American Stafford parang pwede rin. Depende na siguro sa nag-organize and dun sa sanction na kukunin nila for like the judges or something like that. So ayan, di ba? Masarap makamalalo kung mahilig ka sa aso at the same time yung aso mo pa yung ilalaban. Iba yung pakaramdam kasi ako na nagkukwento ngayon about dun sa American Bully is na-experience ko yung ganung pakaramdam, lalo pa kung yung aso may mananalo sa show. So syempre ang kapalit nun, tatanong nila, mahal bang mag-alaga ng aso? Syempre pag dito sa Canada, automatic yan. Talaga, hindi siya totaling mahal, pero yung effort mo sa pag-aalaga ng aso hindi basta-basta. Kaya kung talagang mag-aalaga ka ng aso, make sure devoted ka, tsaka at the same time hindi tawag doon yung porke may aso ka nakakulong papakainin lang, hindi po ganun. Dapat bibigyan niyo sila ng oras, bigyan niyo sila ng pagmamahal para at least kumbaga ba kayo, may sarili kayong buhay as a human being. Yung mga aso may mga sarili ding buhay yan. So may mga buhay din yan na dapat nilang enjoy until nandito sila sa nabubuhay pa sila. Kaya dapat kung mag-aaso kayo, make sure kaya nyong i-handle at the same time
yung oras na kaya nyong yan no, ibigay sa kanila, ibigay nyo ng todo para mas maging masaya. Tama, as responsibility, kasi hindi rin biro. Iba ang way ng pagpapahalaga ng mga alagang aso dito sa Canada, hindi katulad sa Pilipinas. So yun lang ang masasabi ko, na dapat bago kayo mag-alaga ng aso, make sure at alamin nyo ano bang klaseng breed ang gusto nyong alagaan, paano bang style ng pag-aalaga nila, paano ba sila alagaan. Dapat aalamin nyo muna yung bago kayo kumuha ng aso, hindi porke aso pare-pares yan. So ngayon nandito na yata kami. Ayun, so ayan. Ayan mga kamamo, dito na tayo sa doon na yung mga puppy ngayon, yung mga update na puppy. Ito kayo maganda mo. Anong kulay yung gato ko yan? Sabi mo sa mga kulay yun Oo. That would be just fun. Yeah, parang pon eh. Parang tricolor na pon, no? Yeah. Ganda ng mukha niya, kuya. Yeah, you should cut the nails too. Yeah. Ganda. Kali ko ito. You like this? Ito. Try natin itong lilac. Hindi ko na matandaan. Ay, parang male. Lalaki ko yan. Ganda ng mukha, oh. Male, oh, na lilac. Actually, mga kamamaw, for pet home siya binibenta. Message nyo lang ako sa vlog ko. Parang 3,500 yung benta nila dun sa tuta. So, nag-message lang kayo for pet home. Ibig sabihin pet home, wala siyang papers. Laki nito, ang ganda, oh. Ito maganda rin, kuya. Babae, kapal, oh. And Merl yan, mga kamamaw. Merl na ganda ng tuta. Merl. And then ito parang tricolor na pon. Pon ba to, kaya na? Parang blue pon, no? Ayan, blue pon to, blue pon. Na male. Blue pon na male. Ganda ng mukha, parang may eyeliner eh. Nakakamiss may tuta ko yan, no? Ito kuya si ito ata yung nabili na. Ito yung Merl. Oo. Si Tagpi. Yan. Yan. Itong male. Tapos ito yan. Maganda rin kulay nito kuya. Lilac din siya. Female na female yung mukha eh. Yung aura eh. Ito kuya maganda na. Ito. Ito may lumabas na ran kuya ngayon. Lumabas na ran siya ngayon. Ano na yung lang yun sa pagpadede. Oh no, it's okay. Because I'm planning to put it on my YouTube channel. Okay. Yeah. Try to help. Yeah, I'm trying to help your yeah, mga kamama sa mga gustong Ayun kuya, ikaw, kilatisin mo. Ikaw naman. Ayun si kuya, kikilatisin niya, mga expert na yan. Dito expert. Ang ganda ng mukha niya kuya, yun, puti. Yan si kuya, expert yan eh. Marunong ngayon malalo yung mga talaga sa American Bully. Talagang pag naghanap sila ng puppies, titingnan nila lahat yan. Yung structure, yung ngipin, kasi dapat correct bite yan. Yan, yung tail. Yun yung doon ako nagaganda sa kulay na yun. Yung light na yun, light na Merl. Yeah, maganda yun. Yung light na Merl ko yan. Ito naman yung mga first love kasi yung try. Ngayon, tricolor. Nag-iisa siyang lilac try. So yung bite, correct bite na. Ayun, naman niya. Correct bite naman kasi siya yun eh. Yung lalaki, yung si Sus eh. Si Sus yung tatay na itong mga kamamang. Lalaki na nung time na nakita ko, parang nakapikit pa sila eh. May nakadilat na, naglalakad na sila. Ilang weeks na to? Parang like around 7 weeks siguro yan, kaya 6 weeks. Ganda niya nga yun eh. Ayos to, sayang lang, walang papel. Ayun sa mga gustong kumuha ng American Bully, ayan. Message niyo lang ako, si Kamamaw, sa mga mahilig niya sa aso. Let's go. Okay. This is the owner of the, what's your name? Tanya. Tanya, yeah. Can you invite them, you can, where they can message you? Oh, yeah, 306-321-5225. Yeah.
And then how much the puppies? 3,500. 3,500, please. Yeah. For pet home. Yeah. Yes. Yeah. Pet home. Yeah. So how old are they now? They will be 4 weeks on 4 weeks on only? Tuesday. Yeah. Yeah. Oh, I see. Yeah. So 4 weeks pa lang pala mga kamamaw. So ang bilis nila, nakakalakad na sila, right? So the other one is sold already, right? Yes, there are two. Are they two. decided? Yes. This one. Oh, this one This is sold? Molly. Yeah. Yeah, Molly. And we have What's Smokey. Yeah, Smokey. So two are sold already. Yes. So we still have 4 more. 4 more. So the available would be the lilac tri, this one, Shadow. this one, the female one. Yeah. This is So Zoe. how many female and male This- available? all the beige ones are female, Yeah. and then the darker ones are male. Okay. So we have two female and 2 male available still. Yes. Okay. So just message Tanya or message our YouTube channel for more information of the Oh my goodness. the puppies. This is a American Bully puppy here in Saskatoon, Canada. So Precious. thank you, Tanya. for Thank you that, very Tanya. much. Thank you. And mga kamamo, ay nasipat na ng ating expert yung mga ano. So kaya na ba nagdadrive tayo, tatanungin din natin ng based dun sa kanya. Kasi usually, kasi mga kamamaw, sa mga hindi nakakaalam, yung mga expert talaga sa American Bully, talagang ano yan, matitindi ang inspect. Kung pa nag-inspect sila ng mga puppy or mga nag-check sila ng puppy, every puppy chine-check nila yan, even sa paa, sa kuko, ay hindi sa kuko, sa paa, sa ngipin, sa buntot, kasi may mga standard na yan when it comes kung mahilig ka sa ano, mag-show. Oo, kasi chine-check ng mga judges yan eh. So kuya, ito, may napasi kasi kami ni kuya, tinanong ko siya para ma-explain niya. Kuya, may nakita kasi tayong isang puppy doon na parang kasi merl yung kulay, di ba, ng tatay. So parang hindi siya parehas ang kulay. Oh, so makaka-apekto ba kuya sa ano yun, sa show yun kung sakaling ilalaban mo yung aso? Hindi lang ako sure ngayon sa tawag nila, yung dun sa judging or sa confirmation nila. Oo. But before, parang merong it's a kind of fault kung parehas yung mata. Kasi nga dun sa most likely nangyari dun sa mga huskies eh. Oh, I Huskies or Great Danes, mostly on Merle. Meron ganun talaga, mag-iiba yung isang mata. Oo. So I don't know kung sa ABKC kung kasi hindi ko na rin Kasi alam. naalala ko, if I'm not mistaken, I'm gonna ask Johnny Nerva siguro. oh, yun, maybe sakto next week. kay kuya. Kay kuya. Or ano. we could just search it sa Google or on their Oo. page sa ABKC. Pero sa tingin ko, in confirmation, parang medyo may minus siguro Oo. about that. Pero sa show ata, pwede na bang Merl? Parang wala pa ako nakikita ng Merl. wala Oo. pang Merl. Kasi So, nung 2 years ago, parang bawal talagang i-show ang ano Kasi Merl eh. mga ibang shades lang or ibang color, Oo. yung standard lang yung andun pa. Wala pa ata yung Merl. Oo. So ito pala para at least maano nyo. Kuya, dun sa mga tuta, sino yung pinakabit mo sa nakita mo? Lahat naman, in fairness, makakapal yung mga puppies. Oo. So, iba din talaga pag yun sa genetics. So, yeah, one thing na bibili kayo or hanap kayong puppy, kahit ma-pet man or for a campaign or on a show, mas maganda yung alam niyo yung pedigree. Oo, kung saan ang galing, no? Oh, Yung yeah, pedigree niya, so maalaman niyo kung it's a purebred or saan galing yung pedigree, yung mga breeders. Oo. So talagang like ano kayo sure kayo for Kung ano yung itsura nung nung dog puppy. nung Kasi, dog na paglaki. kasi ang puppy, di ba, pag nakita mo, ang cute lahat naman talaga. Totoo yung sinabi ni kuya. Ang tanong paglaki. Paglaki. So, Yun. So ngayon kaya dapat alam nyo yung kung saan genetics, yung saan galing, kung anong klase, ano yung tsura nung based dun sa gusto nyo na, syempre nagugulat kayo, mas pinipili nyo yung mas murang aso, tapos pagdating nyo dun sa point na lumalaki na aso, manghihinayang kayo, ba't ito ang binili nyo? disappointed kayo. Kaya syempre, the more na mas magandang aso o magandang klaseng aso makita nyo, expect nyo na mas pricey yung ganoon. Yeah, the better is mas mahal. Mas mahal. The better, mas mahal. Para at least hindi ka upset ka sa unang bayad mo dahil nga mahal. Pero paglaki nun eventually, dun mo magigain bakit ganun kamahal yung aso.
So, bibili ka ng mura, expect mo, kahit sabihin mo, pakainin mo pa ng isang sakong dog food yan sa isang araw, hindi lalaki at di lalakin dahil nga nasa genes yun. Tataba, oo, pero like, yung gusto mong Yung build ng katawan, yung build, no? yung stance niya, Oo. it's genetic, so hindi naman po pwedeng Oh. Kahit sabihin, di ba kuya, pag dietin mo yun, talagang kung inang lahi nun, talaga makapal yun, di ba? yep. So ayun, sa mga hindi nakakaalam ng sa American Bully na ganyan, yun, doon kayo magbase para sigurado kayo, kasi natatawa na lang ako din minsan, bakit yung aso ko, dami ko na pinapakain, hindi lumalapad. Hindi talaga lalapad yan dahil galing sa manipis na parents yan, tsaka sa pedigree nyo yan, di Yeah, ba? we've been there nung nagkumpisa kami. Like, nung lumabas yung mga American Bully, hindi pa lahat nakakapag-import. Oo. So, we think na pwede namin gawin yung American Bully na yun. Pwede natin ano yun yan. Papalaparin natin yan. Di ba? Papalaki natin yan. Papakainin lang ng papakainin. Yeah, lumaki siya pero iba pa rin. Tumaba lang yung aso pero hindi siya nag-build talaga Oh, ityan lang ang lumaki. on that standard. Oh. Yeah, so Ityan lang ang lumaki. Pero iba pa rin yung may nag-i-import na like when I knew like sila John Enerpa, sila Carlo Tan dyan sa Pilipinas. So kami sa Jensen doon nakakukuha din kami ng mga lineage ng mga dogs nila. So yeah, so may mga magagandang aso na talaga. Narinig niyo siguro, di ba? Di mo masasabing walang alam yan. Sabi ko kahit nakapikit yan, masasagot niya yung mga tanong mo. Eh, alamat na yan eh. Kumbaga ako, may alam lang ako, pero ito, iba yung may alam sa talagang knowledgeable. So, si Kuya talaga lalo I'm sa still mga... learning pa rin eh. Kahit ngayon, hindi ko na alam kasi nag-stop when I moved here, nag-stop na rin ako. Tapos, yan, bumalik lang nung nakilala ko kayo rito na meron pala nagbubully. And then, last, kailan ba yun? Nung show? A couple of months ago. Doon na-invite. So, wow, ayos. So, Ay, si Aris, di ba? Ayun, shoutout din Si pala kay Aris, Aris. si Aris. Si Aris. So, ngayon, sold out tatay papi niya, di ba? yeah, I think so. Excel naman yun, Excel Bullies. Excel yun. Oo. And wala pang 1 month. Parang... Basta ako na pa sa mga papi na yun, di ba? Yep, and then sold out na. Ayun, Kasi maganda nga, yan. magaling din ganda rin yung lineage nung ano na. Oo. Yung pedigree ng aso. Galing kay ano yun eh. Nakalimutan ko. I think sa... Yung sa Bento Binla- ba, sa yung Sirata. female, yung Yung female. female niya. Galing niya dito sa Saskatoon Dito. yun kay pangalan na ito, nakalimutan ko. Actually, na-vlog ko na siya dati. Kaya Kaya yung kasama natin na nagsushoot. oh, yun yung nagkasama natin na nag-shoot dati. Nag-photoshoot, Oh. Kalimutan ko yung pangalan Then niya. si Ragnar yung stud nung... Anong kulay yung kuya? Lilac, no? Yeah, try. Oh, tricolor eh. So, ayos yun, ayos. Nakita ko yung Ragnar. Ang laki talaga. Sabi ko, yeah, it's... Pero nung panahon mo kuya, may XL na ba? Nung panahon mo nung mga 2000? Meron, pero not that much na nakita ko yung mga XL nila ngayon. Oh. Like, talagang... Tsaka parang ngayon pa lang nila na... Parang na... Tawag ano? Yung standard ng XL. Oo. Parang sabihin natin na perfect or Oh. yeah, na consistent yung ganung size, ganung mukha. Kasi ang daming mukhang lumabas eh, ang daming sizes, ang daming like dati mayroong mga loose pa na, di ba? Oo, Loose para may skin. pagka-bulldog yung ano. Yeah, Oo. may mga ganun. Tapos ngayon, medyo tighter na, medyo malaki talagang it's ang packet na American Bully talagang pinalaki. So, Oo. XL talaga, yun talaga yun. Kaya maganda talagang ano ngayon, lalo yung nakikita nyo kung mahilig kayo sa American Bully, napapanood nyo naman yung ibang mga pinopost nila sa TikTok, mga pinopost nila sa Instagram. Grabe, nakita nyo naman, paano naman hindi kayo mahuhumaling sa American Bully? Eh sa itsura pa lang ko, lalo yung mga packet na malalaki na yung talagang yung ulo. Grabe, malaki pa nga sa ulo ng tao, hindi naman sa pag-ano, malaki talaga sa ulo ng tao yung size ng mga American Bully. At saka at the same time kasi mga kamamo, parang kumbaga ba nilikha yung American Bully para makasama talaga yung mga tao, lalo sa mga bata ko yun, di ba? Maano sa mga bata yung ano, yung mga ganitong klaseng breed, mababait yung mga yan. Nakikita nyo sa vlog ko, yung anak ko nakikipaglaro talaga dun sa ano, mga gentle giant kung tawagin ng mga American Bully. So ayun, sa mga gustong magkaroon ng American Bully na pet home only, na gusto maalagaan lang sa bahay, and mag-message lang kayo, meron pang 4 na available na tuta dito kay Mike. So nakakuha na yung dalawa. So may available pang 2 male at 2 female. If I'm not mistaken, part nung available yung lilac try na female. So ayan, sa mga gusto
mag-alaga ng American Bully o gustong kumuha ng American Bully, message nyo lang si Kamamaw dito sa Kamamaw Vlog or text nyo ako sa 306-914-5779. Ayan. So syempre lalo pag Pilipino, madali akong maano. Actually mga Kamamaw, papaalala ko lang sa inyo, ito, tinutulungan ko lang yung may-ari nung mga papi. Wala akong kahit anong porsyento na makukuha dito. Ako masaya lang ako dahil nga yung mga papi ay galing sa akin. Kumbaga apo ng mga aso ko, kaya tinutulungan ko lang siya. So pero kung sakaling may gusto kayo at medyo konti out of budget kayo, hindi nyo kaya yung 3,500, sabihin nyo lang ako, kakausapin ko, papakausapan ko yung may-ari. Yun lang yung kaya kong pwedeng maibigay na tulong, lalo pag mga Pilipino yung kukuha ng papi. Ayan, ulit ko lang, pet home only lang yan. So ayan, maraming salamat. Yan mga Kamama, mauwi na ako, inatid ako ni Kuya. So medyo nagkwento kami ng konti sa sasakyan. Kamusta? Lalo na alam niyo naman mga Kamama, pag ang kausap mo ay parehas kayo ng hilig. Naku, ang sarap. Talagang kumbaga bitin na bitin ang usapan namin ni Kuya. Ay, paalis na siya. Bitin na bitin yung usapan namin ni Kuya dahil nga mamadali siya, pagod na rin siya galing sa trabaho. At the same time ako, may gagawin din ako sa bahay. Pero nag-enjoy ako sa konting oras na magkasama kami ni Kuya dahil yung parehas naming hilig ang aming pinag-uusapan. So maraming salamat mga Kamamaw. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. Sa mga susunod na linggo, babalik uli ako para makita nyo yung itsura ng mga papi. Ayun, para sa akin, ang bet ko talaga maganda yung lilac tri, tsaka yung medyo yung puti yung mukha na papi na blue eyes. Yun ang bet ko doon sa mga papi na yun. Lahat naman sila magaganda, pero syempre may pick ka pa rin as a breeder, as a gusto mo magka-American Bully, or as a American Bully person. Yun ang pick ko. So maybe yung other na papis doon ay mas maganda sa inyo. Sa amin ni Kuya, yun yung bet namin pares, yun yung napili namin. So maraming salamat mga Kamamaw. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my videos. See you mga Kamamaw.